Kumakalat ngayon yung pagtanggap umano ni Joel Villanueva ng World Integrity Prize. Tinanggap daw ni Joel Villanueva noong December 20, 2025. Wow, integrity talaga talaga lang. Kumakalat ngayon, kumakalat ngayon itong tungkol kay Joel Villanueva, itong World Integrity Prize. World Integrity Prize. Ibig sabihin ng integrity. Pag sinabi mong integrity, malinis, ano? Walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng katiwalian. Kumbaga ni-recognize daw kinilala daw itong si Joel Villanueva ng isang grupo na naka-base doon sa ah, Korea dahil daw sa pagsusulong ni Joel Villanueva ng mga programa laban sa korupsyon. Mga kabunyog, mga kababayan, bilang dati pang kongresista umano ng Sibak Party List, Citizens Battle Against Corruption, at nung maging ano siya ng TESDA man at maging senador, lahat daw ng mga ginagawa ang napakalaki daw ng kontribusyon sa mundo ni Joel Villanueva sa pagsusulong ng mga adbokasya laban sa korupsyon at katiwalian. Kaya dapat daw kilalanin ang kanyang pagsusulong ng anti-corruption advocacies. Kaya binigyan siya ng World Integrity Prize. Wow. Actually, nabalita na ito noong January pa kasi January 2025 na inanunsyo na siya ay nakatanggap na siya ay binigyan ng ganyang award. Pero yung actual na pagtanggap ngayon na lang na Disyembre 20. December 20, pinost sa social media. Actually, ang nag-post nga nito, yung Jesus is Lord Korea. O yan. Jesus is Lord Church Korea. Ibig sabihin, itong Jesus is Lord, JIL, ito yung sekta ng relihiyon na itinatag ni Eddie Villanueva, yung kanyang ama. At tulad din ng kay Kibulo, yung Jesus is Lord, mayroon din itong mga branches sa iba't ibang lugar ng mundo. Mayroon silang branch doon sa Korea, ang tawag nila Jesus is Lord Church Korea. Ito yung nag-anunsyo. Sabi dito, congratulations to our very own Senator Joel Villanueva, honored as a 2025 World Integrity Prize awardee. The UN International Anti-Corruption Day ceremony held last December 20, 2025 at the South Korea National Assembly. A truly well-deserved recognition for exemplary leadership, unwavering integrity, and dedicated service to the people. Mabuhay po kayo, Senator. Napanood ko nung unang inanunsyo ito, nung inannounce ito na bibigyan ng ganyang award si Joel Villanueva. Ang sabi ng comment ng mga boo! Marami ang nag-boo kay Joel Villanueva sa comment section. Kasi lalo na ngayon nabuhay na naman yung mga comments na negative sa kanya. Kasi paano ka, karapat-dapat ka ba dyan sa World Integrity Prize? Noon pang 2008 ba yon? Na-involve na siya sa PDAP scam, yung napulis, yung yung inimbestigahan ng ombudsman, ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Na-involve na siya doon. At ang desisyon nga ng ombudsman ay tanggalin siya, dismissal from service. Kaya lang binaliktad ni Martires. Yun. Doon pa lang mayroon na kaagad mayroon na lang kaagad question sa kanyang integrity. At ngayon na naman, lumabas na naman yung tungkol diyan sa flood control scandal. Involved na naman siya. Paano mo ngayon masasabing World Integrity Prize? May mga bahid ng korupsyon, katiwalian. Hindi lang ngayon, noon pa. Itong si Joel Villanueva. Ito ngayon, hindi niya pa yan nalulusutan. Ano pa lang yan?
may mga investigasyon ang ginawa sa Senate Blue Ribbon, sa House Committee, o mayroong mga testigo laban sa kanya. Si dating DPWH District Engineering First District Engineering Office DE o District Engineer Alcantara o nagsabi na siya mismo ang nagdala ng 150 million pesos doon sa rest house na pag-aari ni Villanueva. At ang tumanggap ng 150 million di umano ay yung tao mismo ni Villanueva, yung alias Peng. O, kaya ano ito hindi ito siya mismo ang nagdala umano si Alcantara, 150 million. Yun yung kickback SOP ni Joel Villanueva sa 600 million na halaga ng flood control projects sa Bulacan. At ang nagsabi naman yan, isa pang testigo laban sa kanya na mayroon ng 600 million worth ng flood control projects kay Joel Villanueva noong 2023 nagaa ay si Bryce Hernandez. O, dalawa na ang testigo. Dalawa na. Si Bryce Hernandez sa si Alcantara. O, pagkatapos ngayon sasabihin wala daw mga ebidensya testigo laban sa dapat sana nahiya na rin itong si Villanueva, dapat hindi niya na tinanggap yung award ngayong December 20. Kasi ngayong December 20 lang tinanggap niya yung award. Ang grupong nito, naka-base doon sa South Korea. Siguro trinabaho ng Jesus is Lord Church sa South Korea na ma-influence yung grupo na yon para bigyan siya ng nasabing award. Para lumabas na malinis ang pangalan nila laban sa pagdating sa korupsyon. Pero ang totoo, ang pangalan ng party list nila noon pa, SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. Pero sa dami ng mga issue ng korupsyon, hindi naman sumasama sa anti-corruption itong SIBAC na to. Kaya nga dapat SIBAC na yung party list nila na yan. SIBAC. Halimbawa sa impeachment ni Sara, pumirma ba si Eddie Villanueva sa impeachment ni Sara? Hindi. Paano mo nasabing anti-corruption ka? Pagdating sa Senado, kasama ni Chis Escudero ito sa Cayetano sa pagpatay ng impeachment kay Sara delay ng impeachment kay Sara. Kasama niya yan, ni Escudero, sila magkakasabwat niyan. Paano mo nasabing anti-corruption ka sa ganyan? Siya mismo involved sa mga issues ng korupsyon. Kaya paano niya sasabihin yan na World Integrity Prize? Anyway, hindi na nahiya. Dapat nag-decline na lang siya. Dapat sasabihin niya, parang pasensya na, hindi ko muna tatanggapin yan. Gusto ko munang maklear ang pangalan ko dito sa mga iskandalong dinadawit ang pangalan ko. Yan. Salamat sa award pero linisin ko muna ang pangalan ko. Yan. Pero wala, hindi. Yan? Wala ngang mga hiya eh. Anyway, yan? Nabuhay na naman kasi yan, kumakalat na naman kasi yung picture na yon kasi nga nitong December 20 lang yata ni-receive ni Joel Villanueva. Pero noong January pa yan, inanunsyo na mayroon siyang ganyang natanggap na award daw, World Integrity Prize. Dahil daw sa sa advokasya niya laban sa korupsyon. Questionably. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.